umpisa. So, kinakailangan po nating unahin yung food security ng mga baka. So, kinakailangan po natin may sigurado tayong ipapakain. So, yan po ang isa sa mga common things. Para sa ating nagsisimula, nauuna yung gusto agad-agad. Gigil na gigil at hindi alam yung ratio ng dami ng aalagaan compared sa lawak ng lupa na requirement para mapakain mo sila. Yung feeding program natin, kung maaari, hours a day, kumakain sila. So, continuous na kumakain. Sa anong oras ng umaga, at least sabihin natin, magsisimula tayo ng 6 in the morning. Basta yung maghapon na kailangan may pakain yung kainan. Aalamin natin kung mag-i-start po tayo. Kung pipiliin ba natin yung 6 to 7 months old, mas mura pero matagal. At kung bibili po tayo ng mga ready to heat na inahing baka, mas ready ang inahin at mas magbabago rin ang presyo depende sa quality o lahi ng baka. Hindi ko po ina-advise sa mga experience ko, hindi ko po ina-advise ang native. Alam nyo po kasi yung pagod at gastos natin sa pag-aalaga ng native compared sa pag-aalaga natin ng malalaking baka, dyan makikita ang malaking diferensya sa selling price. Presyong ordinary at presyong premium. Masasabi nating negative dun sa native. Alam nyo po ba, yung kagandahan po sa baka is para itong alkansya. At ang may advice po namin, subukan nyo mag-invest sa cattle farming. Kasi po, compared sa bangko, kapag pinatago natin ang pera natin ng 1 taon, yung pera natin hindi naman tutubo ng 10,000. Ang downside din ang bangko, medyo pahihirapan ka pang mag-open at mag-transaction sa kanila. At kung i-invest natin sa cattle, in 1 year, pinakamahina na yung 5,000. In 3 years, naibalik na yung puhunan mo. Masasabi nating doble na yung kapital mo. Sa usaping food security ng baka, kinakailangan po natin may sigurado tayong ipapakain. Kinakailangan po muna magtanim muna tayo. Number 1 na needs ng baka ang kanyang pagkain. Katulad ng Napier grass. Ako po, ina-advise ko po magtanim tayo ng Napier grass. Kasi ang Napier grass, even summertime, kaya nilang mabuhay. Example, syempre basic magsisimula sila sa 2 inahin. Siguro, sir, wala naman silang tanim na Napier. Oo, pwede yun. Pero mas maganda sa preparation kung magtatanim na tayo. Kahit 1 head o 2 heads ng baka natin, kahit papaano mas maganda na yung may tanim tayo. Yung sinasabi nating 2 heads ng inahing baka, saglit na panahon, pwede na maging 5 heads ang baka. Kapag ganun, kailangan mo nang masecure yung pagkain ng mga baka. Sa may kapital na, maaari nang magsimula sa 5 heads. Ito yung pinaka-conservative na number ng mga heads ng baka. Yung ibang meron talagang kapital, yung totoong may kapital, minimum 20 heads na babae na baka ang kailangan. Isabay natin yung paglilinis ng pastulan para mas madami yung pwedeng kainin ng mga baka natin. Kasama na yung ipil-ipil, dayami at yung pang legumes at damo. Kapag maraming food yung mga baka, kaya na nating i-maintain o patabain sila. At sila ang mag-generate ng income sa atin.
Sabayan ng asin at molasses ang inumin ng mga baka. Lagyan din ng supplement at vitamins. Feeds kung kaya pa ng budget. Nasa pagkain ng inaalagaan nating baka, nandun po yung buhay ng mga hayop. Kaya hindi pwedeng magkulang sa pagkain. Kapag may ipitan, kahit 500 square meters, pwede na sa 5 heads. Kahit 15 to 20 heads, kasya na rin doon. Paano naman po natin papakainin kung bumili tayo ng maraming baka? Kaya masasabi nating delikado din yung gigil na gigil sa pagbili ng bakang alaga. Ngunit wala naman palang sapat na pagkain. Kapag hindi natin alam yung ratio ng alaga sa requirements na pagkain, sa huli, malaki ang magiging problema natin. Yung native na baka, mabilis silang dumami, pero mas matagal silang lumaki. Kung gusto mo lang mag-ipon, okay ang native para lang mag-save. Keep it going. Yung hybrid na baka, yung pinagkombinasyon ng native tsaka may lahi na baka, mas maganda na ang genetics nun. Malaki ang diferensya at mas maganda ang performance. Kung yung lugar nyo ay isla at konti lang yung opportunity para magkaroon ng hybrid, magpunta na lang kayo sa DA para dun na lang kayo magpa-AI. Sa pag-aalaga ng baka, kapag magsisimula, dalawang bagay ang pinakamahalaga: pagkain ng baka at ang genetics ng baka. Nasira pero bumawi. Tumulong po tayo sa disaster effort ng ating probinsya. Dinaanan yung probinsya namin ng bagyo, pero yung tumulong nag-crash din. Nasira yung mga painuman natin ng tubig at rainwater harvester natin. Nagpagawa po kasi kami ng small scale na rainwater harvester. Tinangay lang naman po yung mga bubong.
Sa sobrang lakas ng hangin na dumaan, natanggal lahat ng mga puno. Dumapa din yung mga damo. Sa sobrang lakas, pati yung mga coconut tree nabunot at natumba. Nasa labas yung mga kambing kasi nasira yung kanilang kulungan. Kahit nasira yung kanilang gate, hindi sila umalis. Nakatulong yung paligid ng matitibay na puno. Yung disenyo na triangle na bahay ng kambing matibay talaga. Walang namatay na kambing. Maraming nilipad na materials. Isa pang kubo ang nasira. Malaking gastos ang naghihintay. Ang unang response, ipunin lahat ng yerong nilipad. Pinapasok na din natin yung mga kambing sa kulungan. Malalaking puno ang nabunot. Samantala, pinalano kagad na ayusin yung mga nasira. Pinulot yung mga yero at muling binuo. Naghanap ng buyer ng kambing, ng huli ng kambing at nagbenta. At nakabawi.